Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Bagong adlaw, bag-o og labas nga mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas nga mga balita. Ikan sa mga presintos nga pulisan ug ubang suok sa kadaliman. Ang tibok puwersa sa News the Public Affairs Department mo ipaspas nga buhatod kaninyo niini dinhi sa Jones Pamukaw Balita. Pamuna ug paminawa ang Pamukaw Balita. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta ba yung buntag kaninyong tanan? Welcome sa tulumanon ang Pamukaw Balita. Adlaw karon ng Sabado. Pitsa Jess, buwan sa Enero taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati din ng atong istasyon? Ang DYWS sa Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio. May buntag sa tanan, labinastong mga inahan diha nga nagbata na karong buntaga aron sa pagpangandam sa pamahos tibok pamilya. Good morning again diha sa itong mga nanay. Super Radio. Sa itong mga amahan nga nagbata na. Oy, mata na ha. Mata na mga tatay. May kay basig malit sa trabaho, mga kapuso. Inungdan nga kinahanglan magmata na aron nga makapanikay sikay ng adlong Sabado, mga kapuso. Sa to mga taxi driver, jeepney driver, habal-habal driver, sa mga bus driver diya karon nagtikaw-tikaw na sa kinalanan. Isang ngiob pa, mga suking ating paminaw. Good morning diya kaninyong tanan. Ingon man sa itong mga labasera, mga vendors sa Tuaga Carbon Public Market o sa Tabuan Public Market ni atong Haring Dakbayan sa Sugbo. Good morning diya kaninyo ha. Mayong buntag, mga kapuso. Ingon man sa itong mga kasikbit ng mga syudad dito sa Pulapo, Talisay o Mandawi. O sa uban pang dapit. Diri sa tuang lalawigan sa Sugbo. Good morning! Mayong buntag sa itong mga kapuso diya. Labinas itong mga kapuso nga gikan sa ubang probinsya. Sa itong mga kasikbit nga mga lalawigan. Gikan sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental sa Leyte. Sa ubang dapit sa Kabisayan o sa Mindanao. Ingan man, Lukop, Pilipinas, Tibo, Kalibutan. Kanamati, pinagi sa itong Facebook live streaming. I-search lang mga kapuso. Ang all capital letters, DYWS sa Radio GMA. Inyo na makitang babati live ang atuang tulumanon karong buntaga. Onya 999 kHz lang ta, mga kapuso. Sa dayas yung mga radyo ha, ay kalimot 999 kHz lang po, mga kapuso. Atong oras sa 5 Jazz, o sa may mga dagkong balitang nga magkapamukaw kanato karong buntaga. Doon na mo kabat, mga kapuso, tulo ka mga individual ang natala nga namatay. Gumikan adtong nahitabo nga landslide pagkahugno adtong mga nagpundok nga mga basura dito sa usa ka landfill dito sa Barangay Binalyo sa tuang Dakben sa Sugbo, mga kapuso. Kato landfill to, again, o niya doon na yung mga basura nga nagtipon og niya, mura nagbukid ang idakon ba. Niya, gumikan na mga suking tigpaminaw, gumikan sa kalapad o kataas na sa kininiang mga basura nga nagtipon og, hinungdan nga nahitabo ang landslide, mga suking tigpaminaw. Kay nomdom ko anis una dito sa Kauluhan. Kaya doon na ingon-ini nga insidente katubitong. Sa una manggod, mga kapuso,
wa ta mauso ani nga pag kuan bitaw. Kanang gitawag na tong MRF bitaw sa mga basura. Landfill ta sige na tagtambak. Unya dito sa Kolohan doon na to nahitabo nga ang basura porte ng taasa gumikan kay nagsigig tambak mga suking ting paminaw og ni dahili mga suking ting paminaw ni collapse ang naasoy nga kining bukids basura. Inungdan nga nahitabo to ang landslide ditong dapita doon na po yung mga nakalas. Sama ini kinahanglan mga sukinting paminaw monitoron kanunay kining gihabugon sa mga basura nga ipangkuan ba ipangpundok bitaw mga kapuso. Dili mahimoy nga porte ng taasa magsige gyapon taglabay diha. Magsige gyapon taglabay bisig taas na kayo ang mga pile diha sa basura sa inyong landfill. Di mo nang nahitabo karon mga kapuso, nahitabo ning disgrasya ni dahili kadtong mga nagpundok nga mga basura nga sama na sa bukid ba ang gitason gumikan sa kadaghan na mga suking ting paminaw. Now ang purpose natay kaning landfill nga private man na diha. Ang purpose kay sila mo kuan mo hipos unsay pamaagi kana mga basura. Sila na bahala mga kapuso unsaon na nila unta apil ang pagkuan unta pag proper disposed o diya kato mga basura nga kato mga malata ikuan to himuon tong organic fertilizer mga ingon nga mga pamagi naunsa man taon ni mga sukinting paminaw wa ni anam-anam dahil nila mga kapuso og tarong sa pag-dispose kini mga basura hinungdan nga porte ng taasa porte ng daghana mura nagbukid nga nagpile mga sukinting paminaw. Atong insidente doon natin mokabat mga kapuso nga wa ko masayop doon natin mokabat sa 38 ka mga individual ang kininiya bitaw nga na kuan na tabunan ang natrap sud sa maong edipisyo kay doon na may opisina dito kining mao nga landfill onya doon na opisina dito doon na mga trabahante doon na mokabat sa 38 ka mga individual sa naasoy nga ihap tulo na mga kapuso ang matod pa takalas gumikan ining maong insidente mga suking ting paminaw. As ka naghanad so doon na 35 nagpabiling missing. Until now, human mahitabo ang kining pag-landslide sa mga basura ditong dapita. O niya, doon na tulong nga namatay. O sa 22 anyos nga babae, doon ay 25 anyos nga lalaking engineer. Doon na po'y usa ka 36 anyos nga babae na recover kagabi mga sukinting paminaw. Kang sakita sa kasing-kasing o sa kuan ba pamilya ini ba di guro madawat sab siguro kay ngon ining nahitabo sa ilahang kabanay mga sukinting paminaw wa damhaba nga mahitabo ning ingon ini wa damha mga sukinting paminaw sa kasamtangan ng ato ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nipadana o nipakatap na mga sukinting paminaw ni deploy o mga sakop sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO aron motabang mga kapuso sa pagpahigayon og search and rescue operation kay ato gihapon ning kuan ba iampo nga doon na pay survivor gikan adtong mga na missing gikan atong mga na missing mga kapuso human ginatabunan sa mga basura ang opisina ining maong landfill mga sukinting paminaw. Natural hopeful pata hopeful paghihapon ta mga kapuso nga unta doon na pa'y buhi ini nila. Pero pila ka adlaw ng nilabay, duha ka adlaw na, no? So, kandi nahitabo, mga sukinting paminaw. Although, doon na yung mga kuan, uban nga, mag-ingon nga. Pasingon ani na kuan na ni sila. Wan ay buhi guro ani nila pero sige lang. Ang importante nga kaya nato ni sila makuha ni nato ang ilang mga patayng lawas kung namatay naman yun gani ni sila mga kapuso pero di nato ihikaw gatos mga pamilya ining maong mga namising nga unta buhi pa
ining maong mga individual nga na missing o kasamtangan pang gipangita sa to mga rescuers diha sa Barangay Binalyo, mga suking tigpaminaw. At ang oras, alas 5:16 na mga kapuso ay karong adlaw, ipahigayon ang sinulog sa Dakbayan. Diri sa tuaga syudad sa Sugbo, mga suking tigpaminaw. So, kuan ni ha, doon ay mga contingents mosayaw karon alang sa ipahigayon nga sinulog sa Dakbayan, mga suking tigpaminaw. Kung ako masayop, doon nato yung 16 ka mga contingents ba, kung ako masayop, pero ato i-check ha. Andam naman din sila alang sa ipahigayon mga kapuso nga sinulog sa Dakbayan. Doon ay mga contingents karon nga mo-appeal ining maong kalihukan sa mga kuana barangay diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kuana ay sinulog sa Dakbayan. So mga kuana ang contingents ani again gikan ra diri sa Cebu City. Appeal sa mga contingents ini mga kapuso mao ang Banuan o Banawan Cultural Group gikan sa Barangay Guadalupe. Doon na po'y Banay Labangon sa Barangay Labangon, ang Lambo Mabulo, Barangay Mabulo, Lumad Basakanon, Barangay Basak, San Nicolas, Hugpong Mananayaw ng Bayan, University of the Philippines, Cebu, UP Cebu, Onya, Barrio Basak, Pardo, Barangay Basak, Pardo. Ang Tribo Bulaknon, gikas sa Barangay Babag, ang Banay San Nicolas nun, Barangay San Nicolas proper, Tugbok Tejero Cultura Ensemble, Barangay Tejero. Bagong tribo nasa Kasambagan, Barangay Kasambagan. Inayawan Talents Guild Cultural Dance Group, ikas Barangay Inayawan. Aktibong Binaliuhanon, Barangay Binaliw. Pundok Luzinians, Barangay Luz. Tribo Kinaiyahan sa Barangay Santo Niño, Tribo Maampuon gikan sa Maampuong Banilad nun, gikan sa Barangay Banilad. Banay Talambanon gikan sa Barangay Talamban, Sinag San Ruqueño Performing Arts gikan sa Barangay San Roque Ciudad. Okay, ni may ato ang mga contingents, mga suking tigpaminaw again. Kung wata masayop doon ay 14 dahil ni kabuok dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ka mga contingents ang moapil alang sa sinulog sa Dakbayan. Karon ang hapon o karong adlaw ana sa ato ang Abiliana Sports Center, Cebu City Sports Center, mga suking tigpaminaw ha. Katong gusto mo tan-aw ining maong kalihukan, doon ay ticket nga ibaligya mga kapuso tag 200 pesos ang ticket alang ini mga suking tigpaminaw. So kung ganahan mo tan-aw ining maong kalihukan, adto mo dito sa venue mga kapuso kay tuwa dito gibaligya mga tickets alang ining ato ang pagpahigayon sa sinulog sa Dakbayan na karong adlaw mga suking tigpaminaw. Atang isab kay ato anang muhatag tag mga buhing paghulagway sa to ang sinulog sa Dakbayan mga kapuso. So standby mo sa ato ang mga programa diri sa DYWS Super Radio GMA para inyong makita po mga kapuso o inyong madunggan ang ato mga paghulagway ining maong kalihukan. Super Radio. Oras, alas 5:20 na mga kapuso. Dali as oras na eh. Dawat sa tag-report gikas ng mga kaubadan sa gawas gabahin mga suking tigpaminaw. Atong unahon mga kapuso gumikan kay gipahibaw na sa ABC ang temporaryong pagsuspenso sa paglabay ug basura kadto sa landfill. O dito ni sa Binalyo, ikuha na temporary gidili una ang paglabay ug basura dito. Atong paminahon kompletong detalles mga balita mga kapuso. Alan Mahal sa Super Radio.
Yan, Super Alan. Pasok. Gipay ba doon na sa Social Barangay Council, ABC, dili sa dakbay sa Sugbo nga ipatuman ang suspension sa garbage dumping man paggalabay niya ito sa Binali landfill gumikisan itabo nga pag landslide sa resgutan nga area di nagkakutok ni pila kinaboy doon pa mga pipila ka mga tao nga natabunan sa basura. Giklaro ang resgutan nga suspension kinahanglan nga ipatuman una ang paghunong paglabay sa basura ug huwaton ang mga statement o announcement gikan mismo sa Cebu City Government ug kano sa ugasa Rabita ipatuman ang pagdispose sa mga basura dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ato ka sa ang pinakabang barangay ang nipatuman na agrekoreda silang tagtag sa mga jurisdiction aw ipahibaw nga to mismo sa katawan sa ilang barangay nga dili magpasagad og labay og basura gumikan na dunay problema ang labayan ni gumikan sa hitabo nga landslide og nakakutlog ni pinakabang kinabuhi sa resgutan nga lugar. Ako sa Ramahay sa Jemmy Super Radio DYWS dapat totoo. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Dumules Pamukaw Balita. Daghang salamat Alan Mahait sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Nursing ug mga allied health students nakakuha og suporta pinaagi sa 500 million pesos nga file subsidy o RLE subsidy mga kapuso karong 2026. Atong paminahon kompletong detalye sa mga balita pinagi ni Super John Kim Bote. Super John Kim, pasok! Gilaumang mas mapagaan ug mas makaginhawa na sa mga bayronon na mga nursing students ug uban pa mga medical nga kurso human nga naapil sa 2026 national budget ang 500 million pesos nga alokasyon para sa ilahang bayronon nga related learning experience kon RLE. Amaong pondo nga giduso mismo ni Senator Bam Aquino nalakip kini sa 1.38 trillion pesos nga education budget karong tuiga. Matud pa ni Senator Bam Aquino kinsa mo say author sa Free College Law nga sa una pang panahon antos ang mga nursing students o uban pang medical nga kurso sa dagko kaayo nga mga bayronon sa related learning experience kon RLE diin makagasto silag 100 to 200,000 pesos para lang makompleto ang ilang mga mandatory hospital duties ug laboratory requirements. Dugang pang Senator Aquino nga ang mga bayronon kay mo'y kasagarang hinungdan nga magkautang or baka maundang sa pag-eskwela kay bisan pa man nga libre sila sa pagtungha or naa sila mga scholarship ilahan man gihapon kining bayran ang ilang mga RLE ngadto sa mga hospital para sila makagraduate. Sa baong sistema, mapugos og utang ang ilang mga pamilya para makatiwas og eskwela. Pero ini ka-graduate dili sabdag ko ang ilang mga sweldo, hinungdan nga mapugos ang mga nurse nga mo-abroad na lang. Dugang pa rin Senator Bam Aquino nga pinaagi sa 500 million pesos nga dugang nga pondo, mas mahatagan og suporta ang mga nurse o ang mga healthcare students. Karong tuiga, pinaagi sa baong budget 20,000 ka mga nurse og allied health students ang makadawat og tag 10,000 ngadto sa 20,000 ka pesos. Ang mga SUCs o mga LUCs nga mga institusyon mupasa og projected cost sa CHED para sa funding ug masiguro nga wala na ang mga bayronon sa enrollment bills. Ang mga estudyante sab sa mga pribadong tunghaan mamahimo silang mo-apply sa tertiary education subsidy para ma-cover ang ilang RLE nga mga bayronon. Kini si John Kim Bote sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Dumules Pamukaw Balita. Daghang salamat Super John Kim Bote sa mong report samtang dugang report mga kapuso. DI drug pusher na sikop sa bypass operation o gi-inquest. Atong paminahon kompletong detalye sa mga balita. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yan, Super Lloyd, pasok! Gipasaka sa Bugo RTC ang kasugalapasan sa Section 5 ug Section 11 batok kini dinakpan nga si alias Edwin kinsa nadakpan o dalitan sa bypass operation di sa Sitio Libas, Barangay Campusong, lungsod sa Bourbon nga sumapa napalitan og balik 500 pesos nga balor sa illegal nga drugas shabu. Way piyansa nga girekomendar si Fiscal J. Paradyang sa kasugalapasan sa Section 5 batok kini usaka Edwin
Edwin. Apan sa Section 11, doon ay piyensang ginikomendar nga balik 200,000 ka pesos alang sa temporaryong kagawasan. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYSS dapat totoo. Bango na! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita! Pamukaw Balita! Dagang salamat sa Lloyd Suarez sa mong report. Mayong buntag dahil nga ito kang Eugenio Boy Tagsip. Good morning kano mga kapuso. May buntag matod pa niya, good morning, mamukaw ko. Sako ang asawa nga si Beng o sako ang anak nga si Marisa og Elbern Mama Lourdes Rojas ingon man ni Ma'am Judith Cuso. Good morning. Doga mga balita magkapamukaw kanato mga kapuso man lamang pipilag. Double S Pamukaw Balita! Super Radio! Super Radio! Super Radio! Atong oras mga kapuso alas 5:29 na. May buntag desto mga uban pa nga mga Facebook friends no nga nagtan-aw karon. Damati sa tong Facebook live mga suking nga tigpaminaw. Good morning. Ganto nila ni kadali ha kay murag ni kaging-kaging ni gamay. Ang ato ang computer kadali kayo. Good morning ato kang Armando Alburo. Good morning Super Fudge. Watching live gikan sa Labra Compound Sitio Calihon, Barangay Labangon. Salamat ha sa mga taga Barangay Labangon diyan nga nagmata na karong buntaga. Good morning. Eleanor Vejano. Good morning. Watching gikan sa Barangay Imelda Gihongan City Negros Oriental. Salamat mayong buntag diha kaninyo. Nicolas Sampaga. Good morning gikan sa Trigon Shipyard sa mga taga Trigon Shipyard diha. Good morning ninyo ninyong tanan. Gikan ni Willie Dikdikan, good morning sa Dalaget mayong buntag. Good morning po ngadto kang Dennis Cabrera. Morning Super Fat shoutout na ko nila ni Rizaldi RJ og sa mga Cabrera family o Goles ingon man sa Cuscus family. Good morning diha ninyong tanan. Good morning sa ngadto nila ni Elmond Diones gikan sa Pahak, Lapu-Lapu City. Abono Pahak. Good morning Pit Senyor. Onya ni Eduardo Generalao gikan sa Tabionan San Fernando. May buntag ni Cristina Rama gikan sa Alegria Cordova. Good morning ninyong tanan. Way tagang oras ng panahon mga kapuso at ang itong musunod gitalmanon ang morning na Cebu. Ato ang hanay sa mga dagko o mga labas nga mga balita kanahipo sa to ang news department ikas DYSS sa Radio GMA. Tagay pa magwan-uban karong taod-taod mga kapuso ha temporaryo na kumanamilit. Ako sa Super Anthony Inso mga kapuso dagang salamat kaniyong tanan may buntag dapat totoo. Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan stulumanon. Dulas Pamukaw Balita! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio! Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYSS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Good morning! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio! Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta ba yung buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon. Morning na Cebu! Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio! ako yung mahatod. Solo hanggang detalye sa itong mga balita. Ingadlaw karon ng Sabado. Sa 10 buwan sa Enero taga 2025. Kamusta nga tanan nga nagpamatin ni nga estasyon? Ang DYSS sa Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Morning na
O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato, tulo ang patay. Samtang 35 na pabiling missing. Sa nahitabo nga landslide sa landfill dito sa Barangay Binalio, Cebu City. Morning na Cebu. Samtang ang Cebu PDRMO, nagpadanag team nga motabang sa rescue operation dito sa Binalio. Morning na Cebu. Mandawi City Government mo set up og temporaryong transfer station aron mapadayon ang pagkolekta sa mga basura sa syudad. Morning na Cebu. Mga balitas kauluhan dulan sa kamilyon ni Salmot sa Kapistan sa Nazareno karong tuiga dito sa Manila. Morning na Cebu. Samtang minor eruption na tala sa Bulkang Taal kagabi. Morning na Cebu. Bakit ang uluhang tudling sa mga balita? Detalye nini musnod paman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Morning na Cebu. Super Radio Breaking News. At ang oras mga kapuso, alas 5:44 na, mga suking ating paminato nga breaking news karon mga orasa. Doon ay nahitabo mga kapuso nga sunog karon. Nga girespondihan sa itong kabomberuhan ya sa may sitio Riverside, Barangay Tejero niya itong syudad sa Sugbo. Base sa report, gikan sa tuag Cebu City Fire Station. Matod pa nga anaan sa second alarm ang nahitabo nga sunog. Din maigo kini sa usa ka residential area didto sa naasoy nga lugar. Super Radio Breaking News. Super Radio Local News. Alas 5:44 na mga kapuso. Pagkaroon sa mga balitang lokal, tulo na ang patay sa 35 na pabiling nga missing sa natabo nga landslide dito sa landfill sa Barangay Binalio, Cebu City. Kini human na recover sa mga rescue teams ang duha pa ka mga lawas gikan sa maong lugar. Aga mga biktima sa ka 25 anyos nga lalaking engineer nga na-recover pasado alas 4 sa hapon. Kagahapon og usa ka 36 anyos nga babae nga na-recover alas 6:30 kagabi. Una nang na-recover ang usa ka 22 anyos nga babae atol sa mga insidente. Base sa report gikan sa Bureau of Fire Protection na Cebu City, sa pagkutlo nining maong balita, 12 ang naangol og 35 na pabiling nga missing human sa insidente. Nasayran nga ang mga biktima mga empleyado sa usa ka kompanya kansang building natabunan dihang nidahili ang gabukid nga mga basura sa naasing nga landfill niadtong Huwebes sa hapon. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga padayon nga way hunong ang paningkamot sa mga rescuers sa ilang rescue operation alang nas pagpangita og pagtabang sa mga naapektuhan. Morning na Cebu. Alas 5:46 Santa nitabang na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and rescue operation sa mga natabunan sa landslide sa landfill dito sa Barangay Binalio, Cebu City. Nagpadana og team ang Cebu PDRMO gato sa Ground Zero nga moabag sa pagpangita sa mga natabunan sa pagdahili sa mga basura kaya mitabon sa pasilidad sud sa landfill di nagtrabaho ang mga biktima. Inisubay na sa mando ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro nga nahingawa sa sitwasyon sa mga taong natabunan o ang ilang mga pamilya. Nasayran nga kadaghanan sa mga trabahante sa landfill gikan sa lungsod sa Konsolasyon nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. Right now, they have to still coordinate with the incident command system. This is run by the city so that they can give instructions for PDRMO team on what to do. They can do search and rescue. Aga tipiks pamahayag ni retired Colonel Dennis Pastor kinsa may pag-uong sa PDRMO. Samtang gibuksan na ang bagong buhatan sa Cebu PDRMO nga nahimutang sa Grotto, Barangay Apas sa Dakbayan sa Sugbo. Aduna kini state of the art nga mga kahimanan sama na lang sa ilahang monitoring center. Din makita ang higanteng LED wall ang mga lagyo nga dapit pinagi sa 32 times nga zoom in capacity ni ini.
gikan sa location sa Barangay Apas. Makita gani ang mga o ang Barangay Binaliw di nahitabo ang landslide sa landfill. Karaan na ang building nga gipanag-iya sa Cebu Provincial Government kadugay na nga wa magamit o karon gi-upgrade kini nga gigastuhan og siyam ka milyon ka pesos na sa drone camera ang PDRMO. This is how the Governor Palm gave certain instructions to make disaster risk an important aspect, especially when disasters and calamity strikes. Not a response, we have capability, and muna siya yung mga priority ng Governor. Pato ni Pastor nga himon usab ang nga satellite office sa gobernadora ang ilang buhatan ilabi na kung dunay mga katalagman nga masinati sama sa nitabo nga sa linog ingon man bagyo sa nakalabay nga tuig. Morning na Cebu! Alas 5:48 na mga kapuso. Samtang tungod sa natabong landslide dito sa landfill sa Barangay Binalyo, Cebu City, mag-sit up o nagtemporaryo nga transfer station sa Barangay Umapad ang Mandawi City Government aron mapadayon ng pagkolekta sa mga basura sa syudad. Pato ni Mandawi City Mayor John Kiwano nga sugod karong adlaw Enero 10 operational na ang temporaryo nga transfer station o mudawat na kini og mga basura gikan sa mga barangay sa garbage trucks. Ang dumping schedule sa Lunes hangtod sa Sabado, alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 10 sa buntag sa Bukiran nga cluster nga naglangkob sa Kasili, Tawason, Kubakob, Pagsabungan, Basa, Kagubiao, Kanduman, Sentro, Cluster Gizo, Mantoyong, Sentro, Cambaro, Alang-alang, Ibabaw, Estancia, og Mahiga Cluster, Banilad, Bakilid, Tipolog, Subagdako. Samtang alas 11 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon, ang Butuanon Cluster, Gandos, Kabangkalan, Tingob, Kasuntingan, Magikay, Tabok og Kadagatan Cluster sa Labugon, Paknaan, Umapad ug Upaw. Ingon man sa Barangay Luok. Sa pagkakaroon gipahigayon ni Mayor John kay ang tanan sa saktong nga paglabay o giawhag ang tanan sa saktong paglabay basura kay magpatuman kini sa strictong garbage segregation policy. Matod pa nga ang tanang malata kay i-compost sa Mandawi Green Learning Park o ang mga recyclables ato kini ilabay ganto na sa lungsod sa Konsolasyon. Ipadayag ni Mayor John Kiwano nga kini ang ilang temporaryong emergency response. Samtang nangita kini panig o pinakamaayo nga long-term solution sa basura. Morning na Cebu! Alas 5:50 na. Samtang na landing sa Tambalanan ang magkauban sa trabaho man silang nalatayan sa truck dito sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Roque, Dakben, Talisay kagahapon sa buntag. Ang nagmaneho sa motorsiklo mao si alias Eddie. Hingkod ng panuigon nga taga Barangay Lawaan 1, Syudad sa Talisay. Ang iyang angkas mo si alias Ivy, hingkod ng panuigon nga taga lungsod sa Minglanilla. Samtang ang driver sa canter truck mo si alias Gerson nga nagkargang tubig. Sa investigasyon sa kapulisan nasuta nga ang truck o ang motorsiklo parehong nagdagan sa paingon sa syudad sa Sugbo. Apan ang motorsiklo ni suway kini sa pag-overtake diha agi sa tuong nga bahin sa sakyanan. Apan nawagtangan na sa kontrol sa manobela ang driver sa motorsiklo hinungdan sa ilang pagkalamba o nalatayan sa atras nga ligid sa truck. Nabuak ang helmet sa driver sa motorsiklo o nagawas ang dugo ngadto siyang dunggan. Ang angkas nini nga nagbuo sa kasakit siyang walang bukton. Ulo sila gidas tambalanan sa syudad sa Sugbo. Samtang ang driver sa truck gikustodiya sa traffic office sa Talisay. Morning na Cebu! Super Radio Report. Sa tungod ng Super Radio Report, mga kapuso, subsidy sa mo-appeal sa sinulog ang girelease na sa syudad. Atong paminang kompleto detalye sa mga balita pinagi ni Super Alan Mahay. Alan Mahay sa Super Radio.
Yan, Super Alan. Pasok. Super Radio. Giri sila sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo ang subsidy niya nga 40 ka mga contingent nga mapil sa Senado Grand Parade karong umabot pid sa 18 nini nga buwan na. Ang nasigutan nga pagkadis tambungan kayo sa nagkadaya nga mga representante sa nagkadaya nga mga contingent din mismo sa Dakbayan sa Sugbo nakibra rin ang pipila ka mga opisyal sa Senadog Foundation nakibra si Mayor Nestor Alcibar yang giklaro nga ang commitment o indikasyon sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo pag sa silba pagpaligon sa diwa sa silog ang magpadayon nga magtinabangay aron mamahimong mabinungahon o mabuhi ang matiludaanon o makahuruganong seleblasyon sa silog 2026 din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Ramahayat sa Jimmy Super Radio DYWS. Dapat ito. Morning na Cebu. Dagang salamat, Super Alan, sa ibang report. Samtang, di ay lalaki nga nakuha paltik revolver dito sa siyudad sa Mandawi. At ang paminang kompletong detalye sa mga balita, mga kapuso. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman. Pasok. Super Radio. Naaresto sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga lalaki sa gihimo nila nga pag-responde sa usa ka report nga armed person diya sa may zone 7 sa barangay Matuyong, siyudad sa Mandawi, alas 4 pasado sa hapon na kagahapon. Ang nadakpan nga nagpuyo diya sa may barangay Alang-Alang Burgos Street sa Dakbayan sa Mandawi. Ang nakuhaan din og usa ka 38 revolver, wa hinoy mga bala apan wa siya kapakita nga legal nga mga dokumento o lisensya hinungdan sa iyaha nga pagka-aresto. Nasa ira pinagi-usab sa impormasyon gikan sa kapulisan sa City Mobile Force Company kinsa may mo responde sa maong armed person nga nakitaan nasigpatan kining maong lalaki nga nagaluklok og armas samtang naghuwat-huwat sa usa ka lugar sa matud pa iyahang posibleng kliyente. Girespondihan kini sa kapulisan og nakuha ang armas gikan sa maong lalaki. Iangkon ini nga buot niya nga ibaligya ang maong armas o gaduna siya gihuwat diya sa barangay Mantuyong apan wa pagyud kini makikita kaniya hinungdan nga abtan na lang usab siya sa kapulisan. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS. Dapat totoo. Morning na Cebu. Ice. Morning na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:56 na mga balita gikan sa kauluhan. Doon na sa usa ka milyon ka mga deboto ang nisalmo sa kapistahan sa puong Jesus Nazareno. Ilabi na sa traslasyon dito sa Manila. Inibase na sa Multi-Agency Coordinating Center sa gobyerno nga nag-cover sa kapistahan sa Nazareno karong tuiga. Base na sa gibanabanang ihapa sa center sa alas 8 sa gabi, maabot sa 961,200 ka mga debotang ni salmot sa relihiyoso nga kalihukan. Samtang ang Department of Health o DOH nakatala og 815 ka mga insidente nga nanginahanglan og medikal nga pagtagad. Kasama usab ang natala sa Quiapo Church Command Center nga maabot sa 980,000 ka mga deboto alas 7 kagabi. Morning na Cebu. Alas 5:57 na mga kapuso. Samtang sa laing balita, subling nagpakita og aktibidad ang Bulkang Taal sa Batangas alas 7 kagabi. Nakatala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox og minor eruption nga giubanan sa pagbuga og sulfur dioxide. Kini mas taas kaysa naandan nga 78 metriko tonelada nga natala sa miaging semana. Bisan pa sa pagtaas sa pagbuga og gas, tulo lang ka volcanic earthquakes ang naobserbahan. Nagpabilin ang alert level 1 sa bulkan na nagpakita sa ubos nga level sa pagbuto. Itambagan ang mga residente palibot nini nga magpabiling alerto og sundon ang mga tambag sa mga lokal nga gobyerno. Bisan tuod og wala gilahuman ang usa ka dako nga pagbuto, nagpabilin nga unpredictable ang sitwasyon sa bulkan nga Taal. Morning na Cebu. Super Radio Weather News. At ang oras mga kapuso,
Alas 5:58 na. Ato sa pamatihan nga update sa lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. Ato ikaw ba na Sir Manager Nagbay, gikas Pag-asa Mactan. Good morning, sir. May buntag sa tanan mo kaniyatong latest weather update para karong adlaw Sabado, January 10, 2026. Ang shear line ang mo rin nakapekto sa eastern section sa Southern Luzon. Ang northeast monsoon ang mo nakapekto sa labing bahin sa Luzon ug ang easterlies ang mo nakapekto karon dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Ug gawasan ning tulo ka weather system wala kay tinagsigputan nga low pressure area nga posible makapekto sa tuang nasod. O para sa taong forecast, para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibok Probinsya, Sugbo, karon natin na hugma. Makas natin kabuntag general informed weather condition. Maglabi ang init sa adlaw, gawas na lang kung mga isolated mga ulan o mga thunderstorms o gumikan sa easterly. So, posible nga pa ng mga flash flood o mga landslide, labi na kung mga severe thunderstorms. O para sa kemton sa tuang hangin o sa kadagatan din sa Sugbo, in terms sa hangin, ang Tibok Visayas, makasinato hinay, ngadto sa kasarangan ni hangin, nagagikan sa silangan, ngadto na sa amin ang silangan, di nang balod sa itong karigatan, nagpabiling malinaw, ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo, sa plano malingog dagat karong adlaw, ngatong hunas karong alas 9:22 sa buntag, ug atong taob unya pa alas 3:48 sa hapon. Temperatura sa Sugbo, karong adlaw mag-range ikan sa 26 to 31 degrees Celsius. Itong haring adlaw mo silang karong alas 6:05 sa buntag ug musap kini unya alas 5:38 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update ikan diri sa Butang sa Pag-asa diri sa Mactan kini si Manager Nagbay. May bundog happy weekend. Good morning! Morning na Cebu! Ang report gikas Pag-asa Mactan mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu! Shoutout na ito ang mga Facebook followers nga nagtanaw karon sa itong Facebook Live. Gatong nila ni Panfila Navarrete de Dibindi. Good morning. Ito po ni Al Rana Superfudge. Gikan sa Putat Bagumbayan, Cebu City. Diri ang sunog Superfudge na sunog. Okay. Okay, salamat kayo sa update. Ingan man ni Romulo Honoredes o uban pa nga naminaw karon sa tuang tulumanon. Anyway, ang sunog Dias Tejero third alarm na. Suportin dako sunog mga kapuso. Diha karon sa Barangay Tejero, Cebu City. Hopefully walay nakabsan o nakalas o luwasa ang tanan. Anyway, kanang mga kabtangan nato ato ra na ma-recover pagbalik. O tagong oras ug panahon mga suking ating paminaw. Salamat kay tanan nga mga naminaw karon sa tuang tulumanon. At ang ininyo tumusunod nga tulumanon ng superhirit. Kita gihapay maguban-uban gikan sa alas 6 ngadto na sa alas 7 itong kabuntagon. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYWS sa Radyo GMA. Pinagis tong Master Control Engineer Don Carlos Ed. Tatong Transmitter Site Alan Haka. Tatong Program Director Algina Bakita. Station Manager Kit Matos Cortez. Ako na lang inyong kapuso Superfudge Anthony Insa manamilit na kanilang pinagis pagingon. Dalaygo ng Diyos. May buntag Pilipinas. Dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagpunang mga balita karong adlaw. Kanahipos sa DYWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon. Morning na Cebu!